akong pagatunan karon kaponon kining doktrina sa impyerno, no, the doctrine of hell. So kining nga istorya dili po ni may istorya nga parabulo lang o kana mga sugilanon lang sa atong Ginoong Hesukristo kay nag-mention man gud ang Ginoong Hesukristo og pangalan sa tao, ano? Kay usually ang gamit o magparabulo lang gamit sa Ginoo, magstorya ra siya og mga hayop, magstorya ra siya og kining mga unsa ni kanang mga tanom, di ba? Basta the parable of kanang the lost coin, the parable of the lost sheep, the parable of the prodigal son, kanang napoy ingon nga parable of the kanang katuganing seed, di ba? Good seed in the good ground, tagak sa stony places, na mga liso nga natagak da sa unsa ni tunokon nga mga klase nga lugar, ug napoy liso nga natagak dito sa maayo nga klase nga ground, no, nga yuta. So kini nga istorya dili ni parabulo kundi tinuod kini nga sugilanon sa Ginoo kay nga naman nagisgot ang Ginoo diri sa pangalan ni Lazarus, di ba? Og siya ang naay sa kadato nga patay pod nga wala giisgutan. Nga naman sa Biblia, God is the God of the living and not of the dead. Bubusabot, ingon sa Biblia katong tao nga naadto sa impyerno, niadto siya sa ikaduhang kamatayon. Bubusabot, wala na pangalan sa Dios nga naman. Wala kahinumdum ang Dios sa mga tao, no? Ingon sa Biblia, there is no, walay kalipay ang Dios sa kamatayon sa mga makasasala. So pasabot, walay kalipay ang Dios, no? Wala na hinduman pod sa Dios ang katunggalan sa mga tao nga namatay na. Nga naman, ang Dios sa mga buhi, no? Dios ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob. Nga naman, si Abraham, si Isaac ug si Jacob tuwa sa langit kung asa ang kinabuhi sa kalag. Tama, sumo nang gipanganlan si Lazarus. Kasi si Lazarus aduna adtua sa sabakan ni Abraham, natuwa pod sa langit. So atong tanawon, no, pipila ka kamaturan nga ingon sa Biblia may tungod sa hell, no? So nauna, ingon sa Biblia, as it is appointed unto man once to die but after this the judgment. So kung maabot ng kamatayon sa usa ka tawo, naay ka kanya-kanya nga paingnan ang atong kalag kung inigukom sa Ginoo. Malangit ba ang tao, may impyerno siya? So diri sa Lucas 16, no, sa atong gibasa ganina, sa versikulo 19, ingon sa Biblia, there was a certain rich man. Adunay isa kadato. Wala kay pangalan, di ba? Kay sab kabaluta, kay patay ang iyang kalag ngadtuwa sa kalayo, sa impyerno, which was clothed in purple and fine linen, and fared sumptuously every day. So nakita nato, ingon sa Biblia, ang kini nga dato, no, nagasuot siya og kanang purple og kanang nindot nga klase nga sinina, fine linen, no, pino nga klase nga lino. Sa unang panahon, dili para sa karong mga panahon nga daghan na kayo ukay-ukay, di ba? Daghan na kayo RTWs, kumadto kag mall, makapamili ka na baratuhon nga mga salina, napoy mga mahalon nga mga salina. Pero katong mga panahon na, di ba? Sama ni Samson, ipatay pa siya og pila ka mga Pilistihanon bago niya nakuha ang mga sina nga naman, dili kay daghan mga sina atong panahon na. So gamay ra kayo ang mga pabrika nga gikan sa China. So wala pa siguro, wala so katong mga panahon na wala pa gyud kayo mga pipila pa lang mga sinina. Buo pasabot, kung gamay ang mga sinina atong mga panahon na mahal kayo mga sinina. So kining datua nakasuot siya og mahalon ng klase nga mga sanina, nakaka-offered sumptuously every day. So nakakaon siya og lamian mga pagkaon kada adlaw. Pero kung sa Biblia, and there was a certain beggar named Lazarus. So na isa kay manlilimos pod nga sa katao nga si Lazaro, which was laid at his gate full of sores. So nagpuyo dito sa ganghaan sa mong dato nga puno og mga samad. And desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table, moreover the dogs came and licked his sores. So yung sabot, yung sa Biblia, kini lang si Lazaro, pobre kayo, sa man lang mumo sa mong sa sanina, sa kanang pumhugod sa mga tagak kod sa lamisa sa mong dato, mo na to yung gusto na malipay na siya makaon ni adto. Kung yung mga iro pa yun, maadto kaniya, tilapan niya mga samad. And it came to pass that the beggar died. So human na abot ng gusto to, pobre siya ni kalibutan na si Lazaro, apan namoy kamatayon gapon ng tao. So pasabot, unsa may estato nimo sa imong kinabuhi sa kalibutan, temporaryo ra na diri sa kalibutan. Tama yung sa Biblia, kining dato namatay o kini yung sa Biblia, and it came to pass that the beggar died and was carried by the angels into Abraham's bosom. The rich man also died and was buried, and in hell he left up his eyes, being in torments, and seeth Abraham afar off and Lazarus in his bosom. So pasabot, kining dato, kining pobre nga si Lazaro, nangamatay silang duha. So naagi kamatayon ng tao, yung sa Biblia, dili ta panghantod sangtod ng kalibutan na. So sa namatay ang dato, sa namatay ang maong pobre, ang maong pobre nga si Lazaro, nagbukas siyang mata, nga naa siya sa sabakan ni Abraham. So nasa Abraham sa langit, so nasa langit si Lazaro. O kining dato, no, dili tong kay pobre si Lazaro, automatic, malangit dayon. Pero yung sa Biblia, blessed are the poor in spirit, for they shall inherit the kingdom of God. Ano ba sabot?
nahimong malangit no ng usa ka tawo tungod kay mapaubsanon ang iyang pobre ang iyang espiritu. Basta mapaubsanon ang espiritu nga nagaangkon siya, nagaila siya ni Jesus, nga iyang manluluwas. So kasagaran mo dato tungod kay kadaghan sa ilang mga tanan lang kinahanglan sa kalibutan, di na kayo mga kinahanglan mo ampo sa Ginoo, di na kayo sila musimba sa Ginoo, di na kinahanglan mangita pa Ginoo. Tama? O nakalimot sila nga ang kinabuhi sa kalibutan, dili hangtod sa hangtod, temporaryo lang. Ug sa dang namatay ang maong dato, pagbuka niya sa matay ngon sa Biblia, and in hell he left up his eyes. Verse number 23, being in torments. So sa dang pagmata niya, sa human niyang kamatayon, naa siya sa impyerno. So makita na to, nga ang financial status diri sa kalibutan dili na basihan kung asa ang kapaingnan sa imong kalag, no? Kaya nga naman pwede ka madato nga sama ni Abraham. Si Abraham dato to, si David dato to, si Solomon dato to, o kato si Joseph of Arimathea nga naghatag og lubnganan para ang Jesus dato to. Halang ito. So daghan mga ingon sa Biblia, halapad ang langay. Ang dalan paingon sa langit sa kalaglagan, di ba? Og daghan paingon dito. Ug mas daghan tinuod dato nga ato sa impyerno. So kining tawhana, di makita nato ang sa kinabuhi, no? Dili basihan ang mong financial status sa kinabuhi, madato man ka og pobre. Kung dili ka luwas, ini kamatay ni mo diretso juga sa kapaingnan sa mga makasasala nga dili luwas sa impyerno, no? So ingon sa Biblia sa Marcos 8 bersikulo 36, Mark 8:36. Adto ta dito sa atong Bible, no? So at least makaanad ta og buklat-buklat, maanad na mudaan para magumag games, no? Sige na matag buklat. Mark 8:36, page 1041, 1041. Marcos 8:8 bersikulo 36 ingon sa Biblia sa page sa atong Bible, no, King James Bible, sa atong Beams Bible King James version, ingon ang Biblia sa verse 36, for what shall it profit the man if he shall gain the whole world and lost his own soul? So sabot, unsa may naangkon sa usa ka tawo, unsa may ginansa sa usa ka tawo kung maangkon niya ang tibuok kalibutan o ang iyang kalag may impyerno lang, malaglag lang. So pasabot, ang importante nga butang nga madawat sa kalibutan nga panalangin kining kaluwasan sa atong kalag. Ug gihimo accessible sa Dios ang kaluwasan sa atong kalag nga siya nagbayad niini para kanato. Ingon sa Biblia, for by grace are ye saved through faith, and not of yourselves, it is the gift of God. Ingon sa Biblia, ang kaluwasan gihimong regalo sa Dios, iyang gibayaran kini para kanato. Ingon sa Biblia, tungod siyang grasya kung mutuo ka, kung musalig ka ngadto kaniya, ingon sa Jesus, I am the way, the truth, and the life. No man cometh to the Father but by me. So ingon sa Biblia, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So ingon sa Ginoo, gihimong sayon sa Dios ang kaluwasan, gigimong sayon sa Ginoo nga regalo na lang para kanato kay ang gibayaran, pero kung usahay ang tao dili mangita sa iyang kaluwasan. Ingon sa Biblia, none findeth God. Wala nangita sa Dios. Pero ang tinuod ng Dios nangita para kanato. Ingon sa Biblia, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. So daghan gapoy tao, no, wala gapoy pakabana sa iyang kaluwasan, sa iyang kalag. Pero mo sa Biblia, walay daotan mangita ka sa mga sa kabtangan ng kalibutana, no? Walay daotan kung magplaster ka sa imong maayo nga kaugmaon. Pero una-una sa nimo, importante imong kaluwasan. Kung sa man imong maayo kaugmaon, wa kabalo kung sa ka kutob maugmaan, di ba? Kasi pipila ra ka mga adlaw kutob imong ginabuhi. Pero ingon sa Biblia, walay nahimong kapustanan ang usa ka tawo maangkon man tanan sa kalibutan, pero ang iyang kalag, no, maadto ra sa kalaglagan sa impyerno sa walay katapusan. So ingon sa Biblia, importante imong kaluwasan. Dili sa Salmo, so makita nato no, dili basihan ang financial status sa kinabuhi para maluwas ang tao. Dili sa Salmo, no, sa Salmo bersikulo 49, kapitulo 49, Psalms 49, there is a verse number 6 hangtod sa 9. Page 631, Salmo. So pinakatunga-tunga yun ang Salmo sa atong Biblia. Salmo kapitulo 49, bersikulo 6 hangtod sa 9. So ingon sa Biblia, they that trust in their wealth and boast themselves in the multitude of their riches. So sila nga nagasalig sa ilang
katigayunan o nagapanghambog sa ilang kadaghan sa ilang mga salapi. Sa Biblia, none of them can by any means redeem his brother nor give to a ransom for him. For the redemption of their soul is precious. So basta tingnan sa Biblia, ang katigayunan sa kalibutan, no? Dili makatubos sa imong kalag. Nga naman sa Biblia, ang pagtubos for the redemption of their soul is precious. Kaya makatubos sa imong kanang sa imong kalag sa Biblia, kanang bililhon pa kaayo kaysa sa mga bahandi. Inyo sa may mas bililhon sa bahandi. So diri sa 1 Peter diri sa New Testament, kung amrita 1 Peter, so kung maulahi mo, at least kaming kamot mo gabri, no? So 1 Peter 1:18 hangtod sa 19, ingon ng Biblia, so ingon sa Biblia, ang katong nagasalig silang salapi para motubos sa ilang kaluwasan, dili gyud na makaluwas sa ilang salapi. Sa kapila pa ka magpadagkot dito sa simbahan, di ba? Magpa-special pa ka og service, no? Ikaw pa ang mura kag procession pa imong kabaong iniglumon nimo, no? Sakay pa kasi pinakamahal nga klase nga sakyanan. Ug sa kinsa nga pari pa imong paampuon, ug kinsa nga pastor imong paampuon, kung dili gyud luwas imong kalag, sa unsa kadako imong bahandi, kung mo imong siligan sa imong kaluwas, dito ka tubos sa imong kalag. Kay ingon sa imong kalag, ingon sa Biblia, ang pagtubos sa imong kalag bililhon kaayo. Sa 1 Peter 1:18, page 1259, no? Sa bersikulo 18, ingon ng Biblia, for as much as you know that you were not redeemed with corruptible things, as silver and gold. So wala mo gitubos sa Dios, pinaagi sa mga madunuton na klase nga mga butang, sama sa kanang silver o sa bulawan, from your vain conversation received by tradition from your fathers. Pero sa Biblia, natubos kita, versikulo 19, but with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot. So sa Biblia, natubos ang kalag sa usa ka tawo sa bililhon na klase nga pagtubos. O kung sa nakabililhon na klase nga butang nga makatubos ka nato sa Biblia, sa bililhong dugo ni Jesus. Amay ko sa Biblia, wala na tubos sa bahandi, sa pulawan, kung sa mga silver ba ng kalibutan, pero sa Biblia, but with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot. So sa Biblia, si Jesus atong manunubos, siya ay makatubos ka nato nga naman, giula niya yung dugo, yung bililhon nga dugo, para itabon sa itong mga sala. Ug ang tao, matabunan niya mga sala. Ug kung mahimo siyang declare nga righteous, tubangan samahan sa pagtuo ni Jesus. So makita na to, sa kamatayon, no? Dili basihan ng financial nga status sa kinabuhi, kung asa paingon ang imong kalag. Ikaduha po nato makita dito sa istorya. Sa balik ta sa Lucas 16. Lucas, agunitan niyo perminta yung Lucas kaya datong balik-balik sa istorya aning datog si Lazaro kining dato, no? Sa page 1083, 1083 sa ato ang James Bible King James Version. So Luke 16 verse number 22. So, page 1083, 1083. So, 1083 sa atong Bible. So, mao nang ma-challenge yung tawag memorize sa atong books of the Bible para madali tawag buklat sa atong Biblia. Page 1083. Ingon ang Biblia, sa versikulo 22, and it came to pass that the beggar died and was carried by the angel to Abraham's bosom, and the rich man also died and was buried. And in hell he left up his eyes, being in torments, and seeth Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water, and cool my tongue, for I am tormented in his brain. So, tingnan sa Biblia, ang usa ka lag pag maadto na sa impyerno, magaanto siya pag-ayo. Tormented, ano? Gilutos pag-ayo. Ngayon sa Biblia, kung basahon ganinyo, there is a Revelations 14:11, ako nang basahon, yung sa Biblia, adto mo dito sa Matthew 5, versikulo 29, hantod sa 30. Matthew 5, dito mo adto ka, kung bas na ko'y basahon sa inyo nga versikulo. So, Matthew 5, versikulo 29, hantod sa 30. So, page 995. Page 995 sa Matthew chapter 5. But upon sa Revelations 14:11, ingon na Biblia, and the smoke of their torment ascended up forever and ever, and they have no rest day nor night.
who worship the beast in his image, and whosoever receive it, the mark of his name. So, musabot, tanan-tanan nga tao nga maato sa impyerno, sa Biblia, gilutos pag-ayo, buntag o gabi. So, musabot, ang lugar nga impyerno, dili na lingaw, dili na lugar sa para pagparty. Kaya na ba mga tao gud magkabuhimog kibuwag no nga maadto ko sa impyerno kay ako tigbaliga kay Sweater. Mano? Adto ko sa impyerno kaya ako mahimong right hand is Lucifer. Mano? Mana sila? Mangadto ko dito sa impyerno kay magpadaay mi sa mong pagparty dito. Pero kung sa Biblia wala nagparty ang dato. Nihangyo ang dato gani nga bisag gamay na lang nga tulo sa maong unsa ni sa tubig nga gikan sa kamot sa tudlo ni Lazaro para makatilaw lang yun sa magtungod sa kainit sa lugar nga yang giadtuan. Di ba? Sakit kayang gibati dito sa impyerno. Kung bisa magsiguro sa kabaso imno nimo kung naka sa kalayo, hindi na makatagbaw sa imong pagkauhaw, di ba? Pero wala gyud sa kainom na. So diri sa Matthew 5 bersikulo 29 hangtod 30, gi-describe sa Biblia kung unsa ka pait ang unsa ka lugar gitawag natong impyerno. Kung sa Biblia Matthew 5 bersikulo 29 hangtod sa 30, and if thy right hand offend thee, pluck it out and cast it from thee. For it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell. And if thy right hand offend thee, cut it off, and cast it from thee. For it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell. So yung sa Biblia, kung ang imong mga mata, imong isa ka mata makasala, lugitan na lang na, no? Kaysa maimpyerno pa ka. Pero dili pa pasabot. Nga siya, dili na siya literal ha. Pasabot lang yun sa Biblia. Nga dili ka kaluwas mo galing nga naman bisan iglugit mo sa isa ka mata nimo ang isa na pud makasala naman bunda tama nya buta kung ang buta kay nga tawo makasala pa man gani siyang una-una subot mahurot na lang og tanggal imong mga parte sa imong kinabuhi sa imong lawas makasala gyapon ka sa Dios subot imo sa Biblia imposible sa usa ka tawo nga siya ang muluwas sa kaugalingon nga naman mahurot na lang imong lawas mga ibot na kasala pa gyapon ka tubangan sa Dios so imo sa Biblia ang posible nga kaluwasan imo sa Biblia posible lang sa Dios kung imposible sa tawo nga di niya kaya bayaran ang kaluwasan pero sa Biblia gibayaran sa Dios kay siya ang imong manluluwas. So ingon sa Biblia apan gi-describe sa Biblia na kung imong lugito nimong mata mas arang-arang pa mabuta ka sa kalibutan. Sakit man ang lugito nimong mata. Kaysa may impyerno ka. Eh nga naman sakit kayo ang impyerno. So giklaro gid sa Biblia nga dili mao nay lugar sa pag-antos kay imong kamahayan. Tama? Ingon sa Biblia kung imong kamot makasala man naput na lang imong kamot kaysa may impyerno ka. So sakit man gyud maputan kag kamot. Diba? Uban mag-uul naman ganyan, di ka move on. Pero kung sa Biblia, masakit nga maimpyerno ka. Diba? So kanindot na lang kay naidalan pa ingon sa langit, ingon siya sa kuwang dalan, nakamatunan ng kinabuhi. Walay si bisan kinsa nga tao nag-ato sa man, gawas ka nako. So pasabot, sa atong kaugalingon, imposible ang kaluwasan. Ingon sa Biblia, dili sa imong kaugalingon kaluwasan, tungod sa iyang grasya, pinaagi sa imong pagtuong ato kaniya. Ingon sa Biblia, si Jesus ang katupusan sa balaod sa matag usa nga nagatuo. So pasabot, gipamatarong ta sa amahan tungod ni Jesus kung siya atong gitsaligan sa atong kaluwasan. So nga sa Biblia, ang usa ka lugar nga dapit nga impyerno, mas maayo pa nga musak nga lutuson ka, sakiton ka sa kalibutan kaysa maimpyerno ka. Ingon sa Biblia bitaw, fear them not which is able to kill the body, but is not able to kill the soul. No? But fear him, no, who is able to kill both and body and soul in hell. So mo sa Biblia, mas kahadluki itong tao, mas kahadluki ang usa ka ang Dios, no? Nga kaya mo patay sa imong lawas ug ang imong kalag sa impyerno. Pero ayaw kahadluki ang tao nga mapatay sa imong lawas. Pupasabot, sakit mo ginapat yun ka. Pero mo sa Biblia, masakit nga maimpyerno ka. So mo sa Biblia, sa impyerno nigmata atong dato, giluto siya, gipaanto siya. Giuhaw siya pero wanay tubig dito dapita. Tama? So wala na matay ang kalag dito. Buhi gihapon. Kaya nagipag-istorya pa siya kay Abraham. So makita nato no? Ang lugar ng impyerno, lugar sa pag-antos. So Matthew 13, versikulo 41, Matthew 13, Matthew 13, verse 41, hangtod sa 42. Matthew 13, verse number 41, hangtod sa 42. Sa page 1007, 1007. 1007. Matthew chapter 13, verse number 41, down to verse number 42. So 1007 sa atong Bible. Ningon na Biblia, the Son of Man shall send forth his angels,
And they shall gather out of his kingdom all things that offend and them which do iniquity. So tapukon sa Ginoo ang tanon mga sasala nga dili luwas, no? Ang sa Biblia, and shall cast them into a furnace of fire. Itambok kanto sila sa hurnuhan sa kalayo. No, hurnuhan sa kalayo, kanang hurnuhan sa pan, may sakit na may kayo. And the Bible says, furnace of fire, there shall be wailing and gnashing of teeth. Masabot, sa impyerno, na dito ang pag-aguo ba? Wailing. Ano ka nang pagdanguingoy sa kasakit o pagkagot sa ngipon. So, ano nagkagot ang ngipon? Dili to kay nagdamgo, di ba? Ngayon ba mga tao matulog kay kagot ang ngipon. Pero sa Biblia, tungod sa kasakit niya lang gibati. Di ba ka ng tao ba sakit kayo magpamaak ng ginadya? Muna yung sa Biblia, nagkagot siya sa iyang ngipon tungod sa kasakit niya yung gibati. Sa diyang natambog siya sa impyerno. Muna yung ang to siya, ingon tong dato kay Abraham. Bisag gamay na lang nga tulo sa tubig sa kamot ni Lazaro. Sang lahon magito sa Lazaro, sa madon magito sa Lazaro. Subukong buhay pa to sa Lazaro dito gusto mo. Gunit lang sa kamot ni Lazaro. Samot na gikan sa patuluag tubig ang iyang baba gikan sa kamot ni Lazaro. Pero tungod sa kasakit niyang gibati niya dito sa lugar nga naman, naay pagkagot sa ngipon, naay mga pag-aguo dito kay nga naman sakit kay nga kalayo. Ayang giagtuan. Tungod sa wala sa maluwas. Tama? So ang impyerno malagi pipili nga dato pobre. So pag maimpyerno sa katao, mag-antos pag-ayo, no? So mo nagigug man pata pag-ayo sa Dios. But God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Gano ba itong giangkon sa Ginoo mga sala nga naman kabalo siya sa adtuan sa tao nga dili luwas. Ano? Kung siya nagbayad sa mga sala para wa kay excuse nga dili ka maluwas. So ingon sa Ginoo kay nga naman, sakit ang kamatayon sa impyerno tungod sa atong pagpakasala. Pansay nahimong halad sa atong mga sila. So balik ta sa Lucas kapitulo 16. Batong tanawon pa ang pipila ka mga buta nga atong mabalaan may tungod sa isa ka buta dapit kay impyerno. Luke 16:25 to 26, no? Page 1083 atong ibalik sa konteksto ganina. Luke 16:25 to 26. Ingon ang Biblia, but Abraham said, son, kung siya di ba nihangyo siya ni Jesus, ay nihangyo siya ni Abraham nga Abraham, sa gamay lang nga tulo sa tubig, yung gikan sa kamot ni Lazarus patulo sa kong baba tungod sa kong pagantos diri sa kalayo. Ang paningon si Abraham, but Abraham said, son, remember that thou in thy lifetime receivedst thy good things, and likewise Lazarus evil things. But now he is comforted, and thou art tormented. And beside all this, between us and you, there is a great gulf fixed, so that they which would pass from the hence to you cannot, neither can they pass to us that would come from thence. So yung sa Biblia, sa imong nahimutangan karon, o sa nahimutangan namo ni Lazarus, yung ni Abraham, adunay bugaw nga nagsiparit kanato. Ang sa Biblia, that kanang ingon si Abraham, so that they which would pass from hence to you cannot. Kamo nga naa diha karon nga nasa impyerno, di na mo katabok kung asa mi karon ni Lazaro. Ingon sa Ginoo, ingon ni Abraham, neither can they pass to us that would come from them. So dili pwede nga ako ihatod si Lazaro dia para tuluan ka og tubig nga naman. Dadunay nagsiparat kanato nga dako nga bungaw. Na dili mi katabok dia, dili po katabok diri. So pasabot ni Abraham, akong nana ka diha na jud hangtod sa hangtod. So mo na ang bililhon kayo ang kalag sa tao. Di ba? Muna kung sa Ginoo, kung mag-unsa mo sa katao, kung maangkon niya ang tibok kalibutan. So ikaw si Bill Gates, ikaw ba si Elon Musk, di ba? Ikaw ang pinakadato sa kalibutan, ug na impyerno ka sa walay katapusan, wala gyapoy kapuslanan. Ganyan naman. Kaya dito naman kung kahantod sa hangtod, di nakakawas pa. Tama? Subot pa sabot. Kada adlaw ka may ngato. Di ba? Yung pamilya ni mo ka, may ngato, may impyerno sa walay katapusan. Ganahan ba ka magtanaw sila? Hindi po, di ba? Muna kini nga simbahan, gida sa Ginoo, di ba yung sa Biblia, ang Dios is come to seek and to save that which was lost. He bear up on his body, he bear our iniquities, ngayon para maluwas ang tao. So yung ang Ginoo, as my Father had sent me, even so send na you. Busa gibutang ang simbahan para magtudlo sa kaluwasan na ang tao mo dangup ni Kristo aron makabaton siya kaluwasan. Bupasabot, dili sulag mga nadri ang tao karon nanimba. Nga naman, sa ikaw ang kasing gamiton sa Ginoo nga maabot ang ubang tao sa kaluwasan nga naman. Kay kung mga impyerno sila, sama sila yung kawat aming dato nga di na gyud katabok sa lugar nga nahimutangan sa impyerno.
Pasabot, ang impyerno forever. So dili lang forever ang kalayo, kundi ang kalag nga tuwa na sa impyerno. Kaya gani bitaw ang dato ako namatay. So nang gitambog ang iyang kalag, wag hilis, wag natunaw. La sige yapog istorya. Tama? So init-init kaya ang impyerno pero wag gibutan kag gibuhatan man sa kalag sa Ginoo. Nga di na gyud mamatay pa. So sa Biblia, sa Revelations 14:11, adto mo dito so pait kay ang lugar nga impyerno. So di ta gusto sumabot dito. Aban sa Revelations 14:11 ingon ang Biblia. Versikulo 11 pagpadayag kapitulo 14 diri sa 1284 sa atong Biblia 1284 ingon ang Biblia. Ingon sa Biblia 1284 versikulo 11, Revelation 14:11, ingon sa Biblia, and the smoke of their torment, ang aso sa ilang paglutos, ascended up forever and ever, and they have no rest day nor night. So ingon sa Biblia, ang katong mga gilutos ngadto sa impyerno, nagaaso ang ilang paglutos, ingon sa Biblia, og sila gilutos hangtod sa andod forever and ever, and they have no rest. Bupasabot, walay pag-undang sa pag-anto sa ilang, sa Biblia, they have no rest day. Yung sabi nila, no rest, day nor night. So kung ikaw ka nakaibalatian, no, sakit kayo mo permente mong ingron. Ano? Si katandog mo ingron. Di ba sakit na kayo lamin kayo panumbag og tao kung katandog, di ba? Samot, mayon, pero nindot yung makapaulay kadali, hindi katandog na mo sakit. What if sa dili matandog, sakit ragyapon. Pupusabot, sakit yun kayang impyerno. Ano naman? Bunta ko gabi mo ko, pahulay ko sa Biblia. They have neither, sa Biblia, sadang giluto sila sa impyerno. Wala sila, they have no rest day nor night. Walay paulay ilang pag-antos duwa. So pasabot, kung gisugma na ka sa kalayo, di ba? Di ka mapagod. So dili po ka maluto. Mo nang sige ra jud kag sugba hantud jangtod. Sakit kay di ba? Kung tayo ikaw isugba ka sa magsugba ka mga isda gani. Adlok magay ka mo balik kay sakit, di ba? Inigbali nimo papasok ka gamay. Pero at least ang imong pagkapaso, may mo ra mapapa. Pero pag may impyerno na ka, sige na lang kagkapaso. Sige na lang kasunog. Yan sa Biblia. Lake of fire na pasabot. Murag nasa dagat o sa lawa ba? Murag ka nang nasa Lake Cebu, di ba? Sige naka sa Lake Cebu pero di lang dagat, di lang tubig, kalayo lang. So pait kayo. Mo ni ka ingon sa Biblia. Mas maayo pa no? Nindot ang madato ta. Di ba dautan madato ang tao. Pero nindot nga paningkamutan nimo nga maluwas ka daan. So maluwas man gid daan. Ug ipaningkamutan nimo nga isig kaingon nimo, parinti ba kanimo, amiga ba kanimo? Imo ba nang mga silingan o imo ba ka ng mga unsa ni? Maluwas pod pinagi kanimo. Di ba ikaw ang gamiton sa Dios, muwali kanila sa kamaturan, may tungod sa kaluwasan. Kay sa Biblia, sa Matthew 18 verse number 8, kurang basahon para sa inyo Wherefore if thy hand or thy foot offend thee, cut them off and cast them from thee. It is better for thee to enter into life halt or maimed, rather than having 2 hands or 2 feet to be cast into everlasting fire. So ang kalayo hangtod sa hangtod imong kalag dili matunaw. So mao ni sa Ginoo, lisod kay ang tao pag may impyerno. No? So unaon lang nimo katong dato karon. Pila na katuig na sa impyerno. Pero naragyapon dito. Ay sa katuig, sa kalibo katuig lang. Si Jesus ang gibiya ni kalibutan na 2,000 years ago na. Di ba? Pero tuwa pagyapon sa dito day and night pulay pahuway impyerno na. Mo lisod kay ang tao mga to sa impyerno. So sa Biblia, saan di atong kaluwasan? Importante gid ang atong kaluwasan. So Luke chapter 16. Luke chapter 16. Verse number 27 hangtod sa verse number 29. So 1083 sa ato balik ko na to sa atong teksto nga atong gigamit. Luke 16 verse number 27 down to verse number 29. Ningon ang Biblia, then he said, I pray thee therefore, Father, that thou wouldest send him to my father's house. So kabalo man siya kanina sa kalingkawas sa impyerno. Kaya dako man yung bungaw nagseparar kanila. Pero nihangyo lang yun siya kay Abraham. Nga Abraham, ipadala si Lazarus ngadto sa akong mga mahal sa kinabuhi. Kaya ako 5 ka mga igsuon sa among balay. Bata.
So gihangyo niya no si Abraham nga ipadala si Lazarus, no? Si Lazarus nga nagpahuli na sa langit, gusto niya padalon siya nga mga igsoon nga naman para pud maluwas ang iyang mga igsoon. Pero kabalo mo sa itubag ni Abraham. Sa versikulo 28, ingon si Abraham, ay ingon sa tong dato, "For I have 5 brethren that he may testify unto them, lest they also come into this place of torment." So pasabot, kining dato nga na impyerno nahigugma pag-ayo sa mga igsoon nga di sa gusto nga iya pong mga kaigsuonan nga 5 ka igsoon dili mga maimpyerno pud. So gyang po niya Ginoo ay amahang Abraham. Dala si Lazaro sa lingkod mo dai, kuha lang ng kuan. Kuha ra ko na ba daw? Sige, lingkod mo dai. Na may Bible da, Bible da ba daw? So yung sa Biblia, nihangyo ang maong dato kay Lazaro ingon siya, "For I have," sa versikulo 28, "For I have 5 brethren that he may testify unto them, lest they also come into this place of torment." So ingon siya, di ko gusto ang mahang Abraham nga kini ako ang mga igsuon maanipod sa lugar nga akong naanihan karon sa impyerno. So padala si Lazarus dito Kung sa gitubag niya Abraham, Abraham said unto him, "They have Moses and the prophets, let them hear them." And he said, so ingon si Abraham, naana dito si Moses ug mga propeta. So pasabot narito ang Biblia, narito ang magwawali sa Dios, narito ang mga magsaksi sa ilaha. Tuguti silang mamino sa mga tao nga nagsaksi kanila, mga sangyaw kanila, nga sila purunta maluwas. Kung wala sila pakibana, ingon sa Biblia, ingon mo si ingon tong dato sa bersikulo 30 hangtod 31, and he said, "Nay, Father Abraham, but if one went unto them from the dead, they will repent." And he said unto him, verse number 31, "If they hear not Moses and the prophets, neither will they be persuaded, though one rose from the dead." So ingon siya, ang mga Abraham, ingon mo si Abraham, nga kini si Lazarus, nga nagpahulay na diri sa langit, di na pwede pabalik sa yuta. Muna kasagaran mga tao, pangutanon nimo, kung mamatay ba ka, sigurado ba ka nga malangit ka? Ano bang tao? Di pa ta sigurado kay wamboy tao nga namatay nga ibalik diri sa yuta. So pero tinuod nga istorya naa si Jesus, di ba? Namatay, di ba? Namatay gilubong, nabanaw pag-usap, nabuhi siya pagbalik. Apan sa ordinaryo nga mga tao, walay laing tao nga nabanaw, kundi si Jesus lang. Ang tinuod nga hinungdan nganong wala ibabalik sa Dios sa mga tao nga naluwas na, nga namatay nga naman, human na ilang panahon diri sa kalibutan. Ingon si Abraham, nagpahulay na si Lazarus diri sa langit. Tama? Kung dili itugot sa Dios, mobalik pa ang mga patay. So unay magparamdam sa imo, nagpapakita sa mga kita patay na. Din na to silang lakalag, no? Kasi kang yawa to, kaya naman sa Biblia, the devil himself transformed into an angel of light. Mabusabot magparamdam po ng mga yawa po para makatuog ang kalag sa tao, magbalik-balik, suri-suri din sa kalibutan. Pero kung sa Biblia, sa pagmata sa maong dato, nagmata siya, yung mata, nasa impyerno na siya. Kung sa Biblia, after sa kamatayon, ng paghukom sa imong kalag. Kung asa ka paingon. So, ingon sa Biblia, ingon si Abraham, kung dili sila mutuo ni Moses o sa mga propeta, kung dili sila mutuo sa mga tao nga nagwali sa Biblia, so, yun na may istorya day, ha? So, yun na may istorya. So, ingon si Abraham, kung di sila mutuo ni Moses, di sila mutuo sa Biblia, nga nada sa kalibutan, nga nagwali ni ini, di sila mutupod sa mga tao nga bisagikan sa mga patay, mawali kanila. Tama, mahadlok pa inunan sila. Ikaw kabalo ka nga patay na, nya nagwali sa imo. Hindi ka kamudagan. Mano, tingala ka, alam na gitngit magwali binti mo. So ingon sa Ginoo, ingon sa Abraham, na pwede ang mga patay. Nga nasa langit o nasa impyerno, mabalik pa ning kalibutan na. Kaya nagpahulay na sila kay human na sila silang panahon ning kalibutan na. So ingon si Abraham, kung tuwa na sila dito sa impyerno na gid sila. Muna ikaw, alag nila mo tuong mga tao, at least nagwali ka sa kamaturan, aron tagaan mo sa chance nga maluwas pud. Kaya ang kapait sa impyerno, wala ginapili nga status sa kinabuhi sa kalibutan. Ang impyerno lugar sa pagluto sa walay katapusan. Ingon sa Biblia, kapait pa gyud. Ang impyerno lugar sa kangit-ngit. Mamana ang ubang mga tao, di ba? Mamana ang ubang mga tao nga, bahala na og may impyerno mi, pero daghan man mi sa akong mga barkada. Ang kapait, siguro maguban mo sa impyerno, sa imong barkada. Maguban mo si pag-antos dito sa impyerno atong lugar sa kalayo. Pero ang pait pod, dili mo makita ay dito. Kaya nga naman ngit-ngit ang maong dapit. Sa Mateo 18 versikulo 11 hangtod sa 12. Mateo 8 page
11 hangtod sa 12. Mateo 8, versikulo 11 hangtod sa 12. Page 998, 998 sa atong Bible. 998, verse number 11 down to verse number 12. Bingon ng Biblia. And I say unto you that many shall come from the east and west, and shall sit down with Abraham and Isaac and Jacob in the kingdom of heaven. So daghay mga tao, no? Nga sa managlain nga lugar sa kalibutan, muadto didto sa langit, no? Sit down with Abraham and Jacob and Isaac and Jacob in heaven. But the children of the kingdom shall be cast out into the outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. Musabot, katong mga tao ang gitambog nga to sa liba, linaw ang kalayo naman to pag sani wailing and gnashing of teeth. Yung sabilya, katong mga tao nga gitambog dito sa impyerno nga nagkagot silang ngipon nga nag-aguho sa kasakit. Yung sabilya, gitambog nga to sila sa outer darkness. O pasabot, gitambog sa lugar ang impyerno, lugar sa kalayo. Apan lugar sa kalingit-ngit. Tama? So di sila magkita dito. So bisa mo bilang mo kapag dasok mo dito di mo magkita. Pwede mo magdasok ka yung sa Biblia, the hell itself enlarged, no? Nagadako ang hell. O yung sa Biblia, ang location sa hell nasa ilalom sa kalibutan. Yung sa Biblia, no? Sa Acts 2:31, he seeing this before spake of the resurrection of Christ, that his soul was not left in hell. Ingon po ng Biblia, na si Jesus wala nagpabilin rin sa impyerno sa namatay siya. Paningon sa Biblia, ingon si Jesus ngadto sa mga Pariseo, for the Son of Man is for as Jonas 3 days and 3 nights in the whale's belly, so also the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. So ingon sa Biblia, ang impyerno lugar na sa tunga-tunga sa kalibutan. Kaya naman, bisang tanaw mo sa science, diba? Ang mag-study ang science, ang pinaka tunga-tunga sa kalibutan, itawag na core, inner core, mao di pinakainit nga dapit, no? Pila to ka degree Celsius, thousands of degrees Celsius. So kanabit ang mapabukal kag tubig, ingon man sila ang makapabukal kag tubig nana sa 100 degrees Celsius, no? So 100 degrees Celsius ang kainiton sa pabukal og tubig. Pero pag iabusay mo ang ininit nga tubig, sakit na kaya mga lapwa imong papanit. Pero ang core, i-estimate nila 5,000 degrees Celsius. So pila na kapilo-pilo ang pagbubukal sa tubig. Kanabit ang acetylene nga pabuslot og mga bakal na sa mga 1,000 degrees Celsius o 2,000 ba. So mas init pa ang impyerno kaysa acetylene. Di ba? So yung sa Biblia, nasa tunga-tunga sa kalibutan ng impyerno, init pa jud kay mo na yung nabuga sa bulkan, di ba? Kika na silalom sa kalibutan. Ang kalayo. No, tawag lake of fire. Una yung nagbuga niya, mura siya ganang tubig na kalayo, di ba? Lava, di ba? So mo nang buga sa lava, mo na impyerno. So mao man ang tao mo siya, to see is to believe. Dili ko mutuo nga impyerno, dili ko makita dito. Ang pait man god. Mutuo man ka ko sa dili, gimaadto ka dito, makatuo ra gyapon ka. Usahay po ulahin ang tanan. Di ba? Kasi mo pa ka mutuo, nga impyerno na ka. So sama ning dato, ay siya pakialam siyang kalagatong buhi pa siya. Siguro puro katigayunan ra yung una na negosyo niya, di ba? Yung income niya, yung kadato niya. Wala daw tanan, maghinauna ka sa pamilya ka, ug maon ninyo, di ba? Pero kung sa Ginoo, naapod, nga di mo perminti ang kalibutan, matay mo. Mga tubang mo kanako, sigurado lang nga luwas ka. Luwas imong pamilya, luwas ang mga tao na imong mahal sa kinabuhi. Uni sa maluwas. Kanawa tong tao nga nasa impyerno, tong dato. Nakampo gid siya nga. Di ko gusto nga maimpyerno pa ako maigsuon. So ay napaabutan mo igsuon na impyerno pud bago ka makabalo mo sa inyo sa pulong sa Dios. Di ba? Bago ka makabalo nga musane ka na expound sa ila gospel ba ebanghelyo sa tong Ginoong Kristo para sila pud maluwas. Di ba? Kaya nga naman ang lugar sa impyerno, lugar sa walay katapusan nga pag-antos, kalayo ug mangit-ngit nga klase nga dapit. Ngabo sabot, hindi mo magkita kung saan dagway si mong bahal sa kinabuhi pag-abot mo sa impyerno. Yung sa Biblia sa Matthew, adto mo sa Jude chapter 1 verse number 6, isa ra naka chapter. So verse number 6 sa libro sa Jude, nana sa bagong mag-revelation, ikaduha nga libro, 1272. So ang kapalit sa impyerno, kangit-kit pa ang impyerno, sakit pa jud kayo sa walay katapusan, apan ingon ang Biblia sa Jude verse 6, no? Adto mo sa Jude chapter 1 verse number 6 sa 1272, pero basahon ako sa inyo Matthew 22 versikulo 13. Then said the king to the servants, yung sa Biblia sa Matthew 22 versikulo 13, kung basahon lang ato kaninyo. And said the king to the servants, bind him
hand and foot, and take him away, and cast him into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. So mapasot, katong mga tao nga dili luwas, gitambog ato sa outer darkness, pero kung sa Biblia, gigapos ang ilang mga kamot, no? Bind him hand and foot. So pasabot, na impyerno na mo sa katao, gilutos na sa kalayo, di ba? Wala pa jud katapusan, ngit-ngit pa jud nga dapat gigapos pa jud. Muna mo sa Biblia sa Jude verse number 6. Sa Jude 1 verse number 6 mo sa Biblia, and the angels, katong mga anghel nga dili katong ning supak, ning sunod kang Lucifer, di ba? Gibuhat man gud sa sa Biblia, ang impyerno gibuhat na sa Dios para sa mga anghel, para kang Lucifer ug sa mga anghel nga misunod kaniya. Pero kay nga naman kay nakasala sila sa Dios, pero ang kanang impyerno gibuhat mo na sa Ginoo para sa tanan mga makasasala. Pero sa Biblia kini mga anghel nga nakasala diha sa Dios, sa Biblia, and the angels would keep not their first state, but left their own habitation. He hath reserved in an everlasting chains under darkness unto the judgment of great day. So pasabot, giandam sa Dios ang impyerno po sa mga anghel, di ba? Nga nisupak sa Dios sama ni Lucifer. Kung sa Biblia, gi-reserve kanila in everlasting chains under darkness. So pasabot, walay katapusan nga chain. Pasabot, unsa man ang chain? Kadina, unsa man? Giandam na sa Dios para igapo sila. Pasabot nga yung sa Biblia, under darkness. Pasabot na impyerno na mga anghel, no? Na impyerno to may supak sa Dios ba? No, kato magitaw na to mga devil, mga demons karong mga panahon na, di ba? Kato mga nasunod sa mga tao, kung basahon ng Bible na kay mga tao ng ipangyawaan, kay mo to mga anghel ang gisalikway sa Dios, nga talikod sa Dios, di ba? Nahimo sila mga demonyo. So kung kato mga tao, kato mga anghela, kato nahimong demonyo, giandaman sa Ginoo, no? Gireserbahan sa Dios og everlasting chains under darkness. So pasabot, nikabot na sa impyerno, ngit-ngit na ang impyerno, gigapos pa jud. Ang kapait no sa impyerno. Pamado ka rito Gantos na ka. Wa pa'y katapusan ng pag-antos. Ngit-ngit pa. Igapos pa dyan. Nusabot. Mas pinakapait na klase nga dapit sa tanang torture sa kay kumpara naman sa kalibutan. Kaya ang torture sa kalibutan, nari katapusan. Pero kang tao pag may impyerno, wala na katapusan. Ano kung ikaw, wala kayo pagigugma sa mamahal sa kinabuhi. Ara sa mo Pero kung nahigugma ka, mag-practice ka, magtuon ka. Ano, kasama si Jesus, di ba? Ingon si Jesus, di ba? Mga, he that loveth Father more than me is not worthy of me. So, ingon si Jesus, ni ani ko sa kalibutan. Di ba? Dahil panahon. Nga nagpadayon sa buluhaton sa iyong amahan. Nga naman, kabalo siya, no? Kanay mga tao na gusto na siya mahimong hari sa ilang lugar. Hindi na siya palakon, di ba? Kapalingon si Jesus, I must preach the gospel unto other village also. Di ba sabot? Kinahanglan iwali ang maayong balita sa mga tao nga naman kaya mga tao impierno tungod sa atong mga sala. Ingon sa Biblia, ang usa ka makasala nga tao nga dili maluwas dito sa paingon sama sa usa ka dato. Sa walay katapusan. Pila na katuig ang nilabay na impierno pagyapon siya. Sakit, di ba? So dili ta gusto madto dito, dili ta gusto ang ubang mga tao mga dito. So ingon sa Ginoo, as my Father hath sent me, even so send I you. Ingon bitaw si Jesus, go ye into all the world and preach the gospel. Nga naman, ang paglaom sa tao diri sa kalibutan para maluwas ang kalag, dili ang gobyerno. Diba? Pangalang mag-rally ka sa gobyerno. So dili ang gobyerno. Bisag kinsa may murlingkod nga presidente, di ba? Tayo, si Duterte, gilauman sa mga tao sa una. Pero wagi, maura gyapon natong kinabuhi. Nga man, ang paglaom sa tao para makaluwas ang isang kalag, dili ang iyang kaugalingon. Dili ang unsay inaan niya sa karon panahon na, kundi ang Dios iyang manggiliwas. Kung dapat madunggan sa mga tao na sila maluwas pinaagi ni Kristo. No? Ug si dili na mapariha kung sa Ginoo naa si Moses ug ang mga propeta. So naa ang Bible para gamiton nato isaksi sa ilaha. Kung sa Biblia, to him all the prophets witness that whosoever believeth in him shall receive remission of sins. Kung sabot, tanan mga propeta nagsaksi mahitungod ni Jesus nga bisan kinsa nagatuo siya ngalan, nagasalig kaniya makadawat sa kapasayloan sa mga sala. Ingon sa Biblia, for Christ is the law of right, end of the law for righteousness to everyone that believeth. So sabot, kay si Jesus ray mahimong makapamatarong kanato atubangan sa mga para kita maluwas. Get? So, mo na kamatuoran sa impyerno, no? Lugar sa pag-anto sa walay katapusan, ngit-ngit o gapuson pa jud. So, di ta gusto mato dito. So, makampo ta?